Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Ayun, palakpakan. Oy! Nako. Yo! Nako po! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ah, ayan na. Ay, sus. Oy! 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 Grabe. Talaga nga naman. Oh. Ayan na. Hindi pa makaakyat sa sobrang dami ng tao na alam nyo mga kababayan, ha? Yan ho ba ay nararanasan ng ating Pangulong Marcos? Hindi ho. Pagka ho siya umaakyat sa entablado, wala ho nakaharang. Ang bilis na ho, ha? Para bagang kuwari, nakatayo ka dyan. Tinawag lang, biglang nandun na sa stage. Parang The Flash, di ba? Pagkatawag sa kanya, ang ating minamahal na Pangulong Marcos, nasa stage na kagad. Kasi walang humaharang di ba? Wala hong nagbabapicture, wala nagpapalakpakan. Pero kay BP Sara Duterte, naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte. Kung kay Pangulong Duterte, ganyan din nung kampanya. Bago makaakyat si Pangulong Duterte nung kampanya niya, inaabot ng 30 minutes. Yung convoy niya, hinaharangan na ng tao. Ganong katindi, ganong kalupit yung kay Pangulong Duterte. At ngayon lang uli na ulit dito sa kanyang anak. Anak ko, malupit talaga mga kababayan. Ibang level ho ito si BP Sara Duterte din. Tuloy natin. Batang Maynila, palakpakan po natin ang ating Vice President. Ayun na, nagkagulo na. Grabe, ang saya daw dyan, sabi ng mga vlogger. Yung mga naandyang vlogger. Lupit. Ano kaya masasabi ni ni Mark Models of Manila? Paano na? Mark Models of Manila, shout out to you. Di ba? Tutang-tuta ka na kasi ngayon ni Marcos. Ang problema, isko ka pa rin. Ang problema, nasa kasama si BP Sara Duterte kay isko. Paano na? Anong gagawin mo? Saan ka nalulugar? Sinabi ko naman kasi sa'yo nun kasi ang style ni Mark naalala ko, sabi niya, hindi, Marcos ako para makakuha ako ng boto papunta kay Yorme. May napalaba siya. Wala. Wala. Lalo lang nasira, di ba? Kasi nga po, sabi ko naman sa'yo, matagal ko na sinasabi sa yan. Eto mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Paalala lang ho sa mga matagal ko ng subscriber dito. Matagal ko na pong subscriber dito. Alam mo, nung bago ho mag-eleksyon noong 2022, ilang beses po tayong pinatawag sa Malacanang ni Pangulong Duterte para makipagkwentuhan, para mag-usap. At ang madalas namin pag-usapan noon yung patungkol po sa pulso ng social media. Tinatanong niya lang po ako. Siguro, hindi lang ako, naniniwala naman po ako na hindi lang ako po yung kanyang kinakausap. Meron din po siyang ibang kinakausap. Ang maganda po kasi sa ating Pangulong Duterte, open siya sa mga ordinaryong Pilipinong tulad natin. Open po siya at inaalam niya ang pulso. But every time po akong nagpupunta doon, mga siguro 3 times, 4 times na nakasama ko siya or 5 times before the election in 2022, paulit-ulit kong sinasabi at tinatanong kay Pangulong Duterte. Makulit na ako kung makulit, pero talagang, alam mo naman ako pag ako po ay sumuporta, todo talaga. Sagad talaga ang suporta ko. Kaya tinanong ko nun si Pangulong Duterte paulit-ulit, Mr. President, sino ba talagang susuportahan mo ngayong 2022? Siyempre, ako bilang iyong kawal, bilang iyong supporter, susundin kong sasabihin mo kasi hindi ko alam ang lahat ng galawan ng mga politiko. Mas kilala nyo ang mga politiko, mas kilala nyo ang karakas ng mga politiko. Dalawang bagay ang natanto ko noong time na yon. Una, ayaw na ayaw niya kay Marcos noon.
pagbali-baliktarin mo niya, ilang beses niya sa akin sinabi yun. Ayaw niya, ilang beses pumunta sa Malacanang itong mag-asawa na si Marcos at saka si Lisa, humihingi ng posisyon, ayaw niya, hindi niya binigyan kasi nga, sinabi niya na rin sa speech niya yan, ayaw na doon dahil bangag. Ayaw niya. Yun ang sinasabi niya. At in private, binanggit niya na po sa akin niya ilang beses. Bago pa po niya sabihin ang pangalan ni Marcos bilang bangag, ilang beses niya na sinabi sa harapan ko yan. At ganito pa nga yung magsalita lagi. Tanong mo dito sa mga PSG ko, alam nila bangag yan. Paano nila susuportahan yan? Ganun talaga. Tapos yung mga PSG natatawa na lang Kasi nga alam mo nila. So sabi ko nga, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. President, sabihin mo lang, susuportahan ko yan. Sabihin mo sa akin na matinong tao yan at gusto mong maging Pangulo yan. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya yan. Mahinang nila lang yan at saka sablay talaga yan. At yung bangag, paulit-ulit niya sa akin sinasabi yan. Tapos, ang tinanong ko, paano na yan, Mr. President? Wala tayong mapili. Sino ba ang susuportahan ko? Ang ano nun, sabi niya, since nandyan si Inday bilang hindi na lang siya mag-i-endorso bilang respeto. Pero tinanong ko sa kanya isa-isa yung mga kandidato nun. Sino ba mga kandidato nun? Si Pacquiao, si Lacson, si Leni Robredo. At every time na dumadating ako kay Isko, kasi sabi ko, Mr. President, dito sa mga tao mo, may mga Isko dito, may mga nagtutulak na Isko dito. Suportado mo po ba yun? Hindi siya sumasagot ng diretsyo ng oo. Pero isang bagay ang sigurado ko, sabi niya, maayos yung tao na yun, sabi niya. Sa akin yun hindi niya sinasabi yun in public. Tapos ang nga niya is, wala naman akong problema kay Isko. Yun ang paulit-ulit niya sinasabi. Pero doon sa mga ibang kandidato, may nasasabi siyang hindi maganda. Hindi ko na lang sasabihin kasi I don't want na sa akin manggaling Pero meron siyang sinasabing hindi magaganda doon sa ibang mga kandidato. At ang wala lang siyang sinabing pangit sa akin nun ay kay Yorme. Kaya po ako at ang aking mga kasamahan ay sinabi ko Yorme tayo kasi walang sinabi si Pangulong Duterte na pangit. Pero hindi niya ikakampanya dahil nga po respeto sa anak niya na si BP Sara Duterte ay katambal si Marcos. Hindi siya magsasalita publicly pero sa loob-loob ko alam ko na kung sino ang sa tingin niyang okay. Fast forward tayo. Nag-fast forward tayo. Bago mag-2025, bago itong mga issue ng ICC, yung nagpupunta po tayo ng Davao at ilang beses po natin nakasama si Pangulong Duterte. Na po siya, retired na po siya, si Marcos ng presidente. At sinabi ko, Mr. President, si Moca po tatakbo sa Maynila, District 3. O mga taga District 3 suportahan nyo naman yan kasi naku po, sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kay Moca. Si Moca ho talaga, pagsisilbihan po kayo niyan. Walang biro ho. Sabi ko nga sa inyo pag si Moca sumablay sa inyo, pag si Moca hindi kayo pinagsilbihan, ibuburahin ko na itong channel ko. Dahil grabe ho magtrabaho yan si Moca. Addict po magtrabaho yan. Yung sa OFW nun, pandemya na, nagtatrabaho pa yan. As in ho yan. Nasa labas lagi yan kahit na delikado. Hindi ko nga alam dyan sa babae na yan bakit di nagkakasakit No, walang biro. Hindi ko nagkakasakit tiyang na yan. Talagang sobrang sipag niyan. Kahit nung pandemya, hinaharap niya lahat ng OFW nun. Hinahatid niya hanggang hotel. Sisiguro din niya may pagkain talaga. Ganyan po si Moca. Kaya napakaswerte nyo, District 3 kay Moca. Maniwala ko sa akin. Napakaswerte nyo. So sinabi ko yan kay Pangulong Duterte. Sabi ko, Mr. President, si Moca po, tatakbong konsehal ng District 3. Humihingi po siya ng tulong, ng endorsement mula sa inyo. Walang problema yan. Si Moca pa, kaibigan ko kayo. Lagi niya sinasabi yan, kaibigan ko kayo. Si Moca, i-endorse natin yan. Tulungan natin sa kampanya. Puntahan natin. Ako mismo magsasalita. Sabi niya po ito. Ako po mismo magsasalita at ikakampanya ko si Moca. It's time to return the favor. Yan ang sinabi niya sa akin. Nagulat ako kasi, Mr. President, hindi ho mayor ang tatakboy ni Moca. Konsihal lamang po. Konsihal lang. Konsihal.
Oh. Tapos tinanong niya sa akin kung sino mga kasama. Tapos sabi ko, Mr. President, nasa under po siya ni Yorme. Si Yorme. Okay yan, mag-Yorme na rin ako. I-endorse ko si Yorme. Nagulat ako doon. Walang biro, hindi ako nagbibiro. And all along, akala ko, alam mo yun, baka makalimutan nito ni Pangulong Duterte. It was I think during the siege ng KOJC yun eh. So, yun yung time na yun. Tapos, nung bago po makulong si bago po kidnapin si PRRD, bago po siya kidnapin, yung mga tao niya, yung nag-handle ng schedule niya, kinontak na ako. Pinapakontak ka ni Sir kasi tinatanong niya kailan ba yung sortie ni Yorme tsaka yung kay Mocha kasi pupunta siya sa Maynila. Alam mo yung the day na kung saan simula ng local campaign, naka-schedule na si Pangulong Duterte. Nag-usap na kami, ako, yung team niya, si Yorme, yung tao ni Yorme, nag-usap na, nag-meeting na, nakaset na, pupunta si Pangulong Duterte sa Tondo. At ikakampanya niya si Yorme at ikakampanya niya si Mocha. Nakaset na po yun, as in ready na. That was before yung Hong Kong namin. Tapos, nung di okay na, nakaset na yun ayos na lahat. Ito pa nga ang para lang alam ninyo, pinapupunta ni Pangulong Duterte yung mga congressman ng District 2, District 3 at saka yung distrito na kung saan si Abante. Yung mga congressman na kaalyado ni Yorme, pinapupunta sa Davao at itataas ang kamay at magpipicture. Ikakampanya niya. So pupunta talaga si Pangulong Duterte, ikakampanya yung mga congressman na yan, yung kinakampanya ngayon ni VP Sara Duterte, kasama si Yorme. Yun dapat ang plano. Nung nasa Hong Kong na kami, actually, nga ni Pangulong Duterte yan, kaya lang, parang ang doon is kung hindi siya makulong, pag uwi namin galing Hong Kong, yun na ang nangyari. Magkakasama po kami nun sa Hong Kong. Pag uwi, na kinidnap na ho si Pangulong Duterte. Kaya hindi na ako nagtataka sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Kasi ito yung plano. Ito yung plano na delay na lang dahil nga po, dapat kasi sa launching yan yung hindi pala launching, proclamation niya gagawin niya ni Pangulong Duterte. Na delay na lang po kasi nga si VP Sara Duterte pumunta ng Dahig. Kaya ito, pinupuntahan. Sa tingin ko may pangatlo pang pupuntahan to si VP Sara Duterte. Baka pupunta itong bukas o ngayon palang araw na ito doon kung saan si Abante naman. Kung saan yung distrito ni Abante. Para talagang ikampanya ang mga kalaban ni Chua, nung isang ganong congressman at saka kay Abante. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga alam nyo, ang titulo ko sa video na ito ay Sara Isko. Pwede rin baliktaran. Isko, Sara. Depende yan. Pero malabo kasi yung Isko, Sara. Kasi nga naman, si VP Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. So, Sara Isko. Sa tingin ko more on Sara Isko. You know why? Kasi yan ang hindi ko naman pinag-usapan. Wala kaming usapan ni Isko. Baka sabihin niyo nakikipag-deal si Isko sa akin. Hindi. Yan ang sinuggest ko kay Yorme. Sabi ko, boss, if I may suggest, unsolicited advice, sabi ko sa kanya, tapusin mo yung 3-term mo as a mayor. Ayusin mo ang Maynila. Sobrang pangit na talaga ng Maynila. Ayusin mo for 3 terms. Isipin nyo from 25 to 28, 28 to 31, di ba? 31 to 34, di ba? Dun sa 34, tapos na siya bilang mayor. Nakasyam na taon siya bilang mayor. Pag pinaganda niya ang Maynila ng 9 na taon, si VP Sara Duterte, presidente ng 28 hanggang
34, pwede siyang sumunod na Pangulo, si Isko. Ang ganda nun. Or, pwedeng mag-VP si Yorme ni Isko. Si Yorme ni VP Sara Duterte, di ba? So, Sara, Isko. Ano sa tingin ninyo? Maganda ba yun? Sara, Isko? Pwedeng-pwede, di ba? Alam mo kung bakit? Eto ha. Sa tingin ko, okay yung si Pangulong Duterte, phenomenal yan. Isang ginto na mahirap hanapin sa Pilipinas. Ginto bilang presidente. Yeah? Pero sa tingin ko, it's about time to have a young leaders. Parang si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, nagsimula yan bata eh. Hanggang tuloy-tuloy tumanda. Diba? Sana magkaroon tayo ng ganun. Maganda ho yung tandem eh. Ni Sara Duterte at Yorme as Vice President. Diba? Si Sara Presidente, si Yorme. Magaling na supporter ho ito si Yorme. Hindi ho ito yung nangangain eh. Alam mo yung nangangain yung ala Leni Robredo datingan. Hindi ho. Susuporta ho ito. At sa tamang panahon, pwede ho maging presidente rin ho ito si Yorme. Diba? Wag nyo nang eto mga kababayan, baka nandito na naman tayo, magpapabudol na naman tayo ha. Baka mamaya ano nyo na naman, Sara Amy Marcos, Vice President si Amy Marcos ha. Wag nang ganun ha. Pag nagpabudol pa naman din kayo, talagang mumurahin ko na kayong bonggang-bongga. Hindi. Tanginan yan. No, natanga tayo kay Marcos, gusto nyo, boto pa uli yan. So, wag na. Kaya mabuti na yung Sara Isko. Bahala kayo. Kung gusto ninyo, Sara Amy, bahala kayo sa ano ninyo. Basta, pero sa akin, ano mas gusto nyo? Ilagay nyo dyan. I-comment ninyo, Sara Isko o Sara Amy. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, Sara Isko yan. Maganda yan. Okay, tuloy natin. Muli po mga minamahal ko pong Batang Maynila. Palakpakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Maaari na po tayong muling magsiupo mga minamahal ko pong Batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Ulit-ulit ka ha. Pabayaan mo na sumigaw ang tao. Ha, pabayaan mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot dinhi. Dili kasabot. Dili. Wag na yan. Wag muna. Dili kasabot ba? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumaguso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Yo. Maraming salamat. Mayor. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat.
wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina ba dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat, mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Sarah! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Yung! Ayun na yun eh. O, di ba? Ayan eh, talaga nga ng mga lantaran na sinasabi ni VP Sara Duterte na 2028 is the next move. Ha? Talagang Sara Duterte for the president na ito. For president in 2028. Kaya dire-diretso na ito, ha? Actually, pwede nga wag nang tumagal eh. Malay nyo. May wag mo na ituloy. May wag mo na ituloy. Malay mo lang naman, di ba? Hindi natin masabi. Ang panahon eh, ika nga eh, panapanahon lang yan. Malay mo. Yeah? Sa sobrang, alam mo na, sobrang ganun. Huh? Di ba? Malay mo, di ba?
Tinanggal ko lang kasi Kayo naman. iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Grabe, no? Grabe yung ano niya dyan, ano? Yung, kasi pwede, may karapatan siya. Vice President siya. May karapatan siya. Di ba? Pero kasi, alam mo yung kinagandahan ng ginawa niyang ito. Nakikita niya kasi, nahiwalay o trabahante siya nung opisina niya. Etong ginagawa niya ay politiko na. Ibig sabihin, ako'y nangangampanya para sa mga kasamahan ko na Duterte, ito'y pamumulitika na. Natural, that's politics, ika nga. Pero ito kasi, itong shield na ito, ginagalang ko ito because this is a job. Trabahante sila ng gobyerno. Ito'y trabaho. Hindi ito, sa kanya kasi, it's not na privilege sa akin ito bilang Vice President, yan ang pangalan ko. Ako yan. Hindi. Ang tingin niya sa pagiging Vice President, it's a job. It's a work. Trabahante ng gobyerno. At ito ay labas na sa kanyang trabaho. Yan ang tinatawag mong delikadesa. Hindi katulad nung isa dyan. Naku po. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ni Marcos. Ha? Baka sabihin nyo na naman Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Ayun! Si Sara Duterte o si Isko, grabe, palakpakan natin. Sabi ko sa inyo wala, ayan, lumabas na sa bibig niya. Wala siyang problema kay Yorme. Kung siya ang presidente, okay lang. Kung ako, okay lang din. Wala kaming problema sa isa't isa. Kung sino man ang tumakbong presidente. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, agree naman siguro si Yorme kung tapusin niya muna yung 9 na taon niya bilang mayor. Kasi importante, pag pinabayaan na naman niya ang Maynila, pambihira, wawa naman ang Maynila. Ako kasi nalulungkot ako Hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya. Gusto ko nga siya maging presidente noong 2022 Kaya lang yun nangyari sa Maynila, disaster. Hindi mo pa pwedeng tanggalin kasi yun. Mga kababayan, pag sinabi mong Pilipinas, Manila kagad. Sa Japan po, ang mga Hapon, minsan hindi pa nga nila alam ang Philippines Mas alam pa nila Manila. Totoo. Kasi unang-una, sa totoo nga, yung mga Hapon nga, mga Koreano, mga Chinese Maynila ang pinupunta. Nandyan ang Malate. Nandyan yung JTV, nandyan ang KTV. So, nandyan lahat di ba? Maynila, nababoy ang Maynila. Talagang nababoy na nadumihan. Wala ho. Talagang sirang-sira ang Maynila nung iniwan ni Yorme. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang Maynila ay itsura ng Pilipinas. It was a decade of disaster ang nangyari sa Pilipinas. Ganon din ang Maynila. Decades. Madaming dumaang mayor, nasira ang Maynila. At alam natin, nung panahon ni Isko, doon lang nalinis, napaganda, napaliwanag, napayos ang Maynila nung panahon ni Isko. Nabitin lang. Kasi siguro, ang isang rason ni Yorme doon, buong team naman niya pambihira, yung mga team niya, sumablay lahat. Sorry to say actually pinuna nga ni BP Sara Duterte. Sumablay lahat ng congressman na bata niya nun, sablay lahat Di ba? Yung mayor na itinalaga niya. Hindi naman mananalo yan si Lacuna. Sa totoo lang, hindi mananalo si Lacuna kung hindi yan ikinampanya ni Yorme. Pero bakit nanalo? Kasi nga, kinampanya na yan. So ano ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang. Wala pa talagang kakayanan. Sa tingin ko, walang may kaya ngayon para ayusin ang Maynila kung hindi si Yorme. Yung SB, wala yun. Networker lang yun. Hindi, walang kwenta yun. Sa totoo lang. Gago! Sa totoo lang. Ito, diretsuhan tayo dito kay SB na to Alam niyo ba na congressman yan? Hindi niyo alam. Representative yan. Anong party list yan? Tutok to win party list. Saka nakakita ang party list